O game, umpisahan ho muna natin ito mga boss. Dito daw, aba si Marcoleta. Paminig ko lang makita ko lang itong balita na to. Si Marcoleta at si Philip Salvador umaariba daw ho mga kababayan. Sabi dito sa news ng bilyonaryo. Ano yun? Pabupols ng pabupols yung mamamayang Pilipino? At para iboto ito, kalaunan din ho mga kababayan. Lalaglag din ho ito mga bossing. Bakit to? Marcoleta, tatatak sa isipan ng taong bayan, mga bossing, na tinry, sinubukan ni Marcoleta na ipagtanggol ang China, no? Ano ibig natin sabihin diyan? Di ho yung there is no such as West Philippine Sea, mga bossing, ganun kasimple ho yun. Baka siguro, dala na din ito nung hype ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ako ho, nakikita ko dito sa dalawang to, kay Rodante Marcoleta at kay Philip Salvador at kay kung sino-sino pa ho, wala din. Hindi ho ubra at hindi din ho makakapasok to. Mananatiling laglag ho, nasa ilalim yung mga yan, mga kababayan. Philip Salvador, ano aasahan mo dyan? Mamatay na kayong lahat ng mga basher? O mamatay na kayong lahat na bumabatikos kay dating Pangulong Duterte? Di ho ba, mga kababayan? Sino pa? Buloyski pa? Papasok? Hindi na. Ang taong bayan ho, mga bossing, patalino po ng patalino. Hindi po pabobo ng pabobo, mga kababayan. Kaya nga po nare-realize nila, kahit ito pong channel natin ay maliit lang po at kaunti lang po ang nanonood, kahit papaano naman mga kababayan, pagka tayo sumisigaw na aking iboboto si Heidi Mendoza, yung ibang mga kababayan natin nakikinig naman ho. Di ho ba mga bossing? Kaya nga po yung porsyento ng pagtaas ni Heidi Mendoza namamataan ho mga kababayan. Yaan po ang dapat na mga iboto, mga bossing. Although eto nga maingay, meron silang sinasabi na hindi daw po pabor si Heidi Mendoza doon sa Soji Bill. Kung tama ba ako o mali ako? Ako naniniwala ho, hindi naman po lahat ng LGBTQ ay dispabor doon kay Heidi Mendoza. Ako ho naniniwala na ang unang iisipin ng mga LGBTQ ay mga kababayan, yung posibleng magawa ni Heidi Mendoza sa gobyerno ng Pilipinas na ang napakalaking problema ho ay korupsyon, mga kababayan. No? Tingin ko ang magiging pangalan ni Heidi Mendoza, Ma'am Delia Rosario. Hindi yon. Shout out yon kay Ma'am Delia Rosario. Ang magiging pangalan, ako na. No? Magbibigay ng pangalan, Pambansang Auditor. Para doon sa mga magnanakaw sa gobyerno, humanda kayo kapag itong si Heidi Mendoza ang nakapasok sa gobyerno. Tingin ko ang gandang bansag kay Heidi Mendoza. Pambansang Auditor. Biruin nyo ho mga kababayan. Malaki po ang masusolusyonan sa problema ng bansa kapag kayan naging senador ho, mga bossing. Bakit? May kabana yung mga tumatakbo, no? O yung mga nakaupo sa gobyerno na ang akala nila hindi sila na-audit dahil masyadong maluwag ang gobyerno. Pag yan naupo, lagot kayo. Etong Marcoleta, sumubok yan na ipalamon sa ating Pilipino na there is no such as West Philippine Sea. Kaya lang ho, mga kababayan, negatibo ang reaksyon ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Diba? Negatibo. O ano sabi? Naku po, pro-China to. Lagot tayo dito. Iwas tayo dito.
Dahil nung naging negatibo, nakita nila, negative lagot tayo. Yari ang kandidatura natin. Ay, bigla hong kumambyo. Hindi na lang daw po yung West Philippine Sea ang tinutukoy, kundi yung pangalan na lang daw po, mga kababayan. Wala din lusot. Bakit? Sinasabi nila, sabi pa ni Marcoleta, sa atin po ang West Philippine Sea, yun ang ibig kong sabihin. Naniniwala po ako. Pero ang ibig kong sabihin, yung pangalan ay hindi pa napipirmahan o na kung ano-ano pa. Wala pa. Di ba dapat nga sa atin mag-umpisa na tawagin na West Philippine Sea yun dahil mas magiging katatawanan tayo. Kung sasabihin natin, sa amin yung West Philippine Sea. Sa amin yung South China Sea. Baka kutusan ka pa nung kausap mong foreigner o kung sino man eh. Sinasabi mo sa inyo pero pangalan pa lang, South China na. Paano mong sasabihin yan sa inyo yan? O, di ba? Kaya Ipe Salvador naman, di ba, Chi? O, best friend ni Chi to, si Ipe Salvador. Lagot ka dito, Chi, kapag ka ito, nanalong senador. Dahil ikaw, bash ka kay dating Pangulo Duterte, Chi. No? Kaya ang sabi sa iyo ni Ipe Salvador, mamatay na kayong mga basher. Tapos doon sa sa kandidatura niya, lang po ang sinisigaw nito? Paulit-ulit, bring him home, bring him home. Kahit alam naman ho nila, mga kababayan, na imposibleng maiuwi ang dating Pangulong Duterte. No? At base na nga po, sa update ni Attorney Cristina Conti, mga kababayan, kailangan 3 kaso ang malusutan ng dating Pangulong Duterte para masabing bring him home. Bring him home. Ang daming nagpo-post, bring him home, bring him home. Tanungin mo kung ano, alam mo ba kung ano nangyari talaga? Alam mo ba kung bakit nasa ICC yan? Hindi. Paano mo nasabi yun? Yung kapitbahay namin nag-post dinala na daw si Duterte. Binoto ko dati yun Wala naman pong alam, mga bossing. Tanungin mo kung ano yung nangyayari sa politika. Walang alam. Araw-araw ako nagtatrabaho Hindi nga ako nakakapanood ng mga hearing na yan Di ba, Sir Odelinon? Wala. Nadala lang po ng mga yan yung hype. Kaya ang nakikita ko, mga bossing, dito sa sinasabi ng bilyonaryo na Philip Salvador, Rodanto Marcoleta among probable winners in Pulse Asia March 2025 survey. Nadala din po ng hype. Sabi ni Mr. X, binabati ang dating Pangulo doon sa Dahig. Happy first Mansari kay Mau Diggs sa Dahig. Oo nga 11 ngayon. Kung merong September 11 para sa mga Amerikano, actually sa buong mundo yung September 11. Lahat naman po tayo dyan, kahit hindi po natin kahit hindi po natin kalahi, kamag-anak, yung mga namayapa doon sa 9/11, lumuha din po tayo, mga bossing.